Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ang topic natin ay tungkol sa katanungan po ni Edmer Cantos. Ano daw po ang sanhi ng nephrotic syndrome? Ang nephrotic syndrome po ito isang problema sa bato na naglalabas ka ng protein sa ihi mo. Pag ang bato mo tumagas yung protein sa ihi, ito'y tawag ay nephrotic syndrome. Ito ay dahil sa nasira yung maliliit na ugat sa ating bato na nagsasala ng dumi at saka naglalabas ng excess water sa katawan. Itong tagasala, yung maliliit na blood vessel sa kidney natin, itong glomeruli, ito ay meron silang butas. Tapos ito po kasing imaginein mo, yung faucet natin, merong filter na naka-attach dun sa ating faucet. Tapos yung filter na yon, 'di ba, merong maliliit na butas yung filter na yon para yung tubig magpa-pass through doon. Yung malalaking particles tulad ng buhangin at graba ay hindi dun makakapasok kasi hindi kasya dun sa maliit na butas. Kaya yung faucet, ito ay nagre-represent ng ating bato. Yung filter, nagre-represent ng ating glomeruli, yung maliliit na blood vessel na nagpe-filter ng ating dugo. Pag ang faucet ay turn on, ang tubig dadaloy dun sa filter, papunta dun sa ating baso. Pagka na-damage yung filter, ang butas ay lalaki, inaalaw nyo yung malalaking particles tulad ng buhangin at graba na mag-pass through. Ganun ang nephrotic syndrome. Na-damage yung filtering unit, parang faucet. Pag ang glomeruli ay na-damage, maraming protein ang maglilik sa ating ihi at magkakaroon ka ng simptoma tulad ng pagmamanas, napapagod, at mabula yung ihi mo. Ang most common symptoms po ng nephrotic syndrome, yung edema, nagmamanas yung muka, ang kamay mo at paa mo at pati tiyan mo. At tumataba ka. Kala mo mataba ka, yung pala manas lang yon. Pagkatapos nun, madali kang mapagod, wala kang appetite, tapos nagkakaroon ka ng protina sa ihi. Kaya ito ay madidetect ito sa pamamagitan ng urine test. Yung most common po na manas sa mga legs mo, sa paa mo, at meron din sa tiyan at kamay. Pagkatapos yung kasing kaya nagbubula yung ihi mo dahil sa protein sa ihi. Ang high blood, ito'y nagkakaroon ka nagkukos ng fluid retention, nag-a-occur sa nephrotic syndrome. Pagka ikaw may nephrotic syndrome, mababa yung albumin mo. Yung albumin, ito'y uri ng protein na tumutulong para manatili yung tubig sa daluyan ng dugo. Pag mababa ang albumin level mo, it leads to edema at iba pang komplikasyon. Ang diagnosis po ng nephrotic syndrome ay sa pamamagitan po ng urine test. Yung urine test na yan, nadidetect yung protein and other abnormalities sa ihi mo. Sa blood test naman, chine-check yung albumin level and other abnormalities sa dugo. Yung kidney biopsy, ito ay procedure, kukuha sila ng maliit na sample sa kidney tissue, ito'y examinin sa microscope. Yung kidney biopsy, ito'y madedetermine yung exact cause po ng nephrotic syndrome. Ang nephrotic syndrome, apektado kahit anong edad. Ito'y common sa mga bata. Ganon din po sa may diabetes, may lupus, at may cancer and infection. Ang nephrotic syndrome, merong ibang komplikasyon tulad ng blood clot, infection, high blood pressure, high cholesterol, and kidney failure. Meron po tayong supplement na vitamin C at super B complex. Ito po yung mga important nutrients. Nag-o-offer ito ng benefit sa kalusugan natin. Ang vitamin C, meron siyang role sa pampalakas ng ating immune system, at ito'y
para ang ating pong lymphocytes, yung ating white blood cells, ito'y pumapatay ng infection. Tumutulong po ang vitamin C para yung white blood cells natin ay makalaban sa infection. Pag may sugat ka, madali kang gumaling. Dahil ang vitamin C, napakahalaga ito sa production ng collagen. Ito'y protein, napakahalaga sa pagpapagaling ng sugat. Ang ganon din ang vitamin C, tumutulong siya sa pag-absorb ng iron mula sa pagkain natin. Ito'y antioxidant, powerful antioxidant ito para protektahan ng ating cell sa free radical. Ang Super B complex, ito'y nagsusupport sa ating bodily function tulad ng energy production. Ang Super B complex, tumutulong siya para ma-convert yung food mo into energy. At ang Super B complex, napakahalaga sa normal function ng cell in the body. Sa nervous system naman natin, meron siyang role sa develop and maintenance ng nervous system. Tumutulong din siya sa red blood cells production. Napakahalaga nito sa production ng pulang dugo. In addition, sabi nga ang vitamin C and Super B complex, ito po ay nakaka-reduce yung chronic diseases na katulad po ng heart disease, stroke, cancer, and diabetes. It improve your cognitive function, it improve your mood, and it sabi nga, nakakatulong sa ating memory and concentration at nare-reduce yung stress level mo. At ito po, magkakaroon ka rin ng healthy skin, healthy hair. Yang ang nagagawa po ng Super B complex kasama po ng vitamin C at nare-reduce yung fatigue, energy booster ang Super B complex at saka vitamin C. At mag-take ka nito, sabay mo silang inumin 30 minutes before breakfast dahil pareho silang water-soluble vitamins. Ngayon po, balik tayo sa ating tinatalakay tungkol sa nephrotic syndrome. Ang medical management po ng nephrotic syndrome depende sa underlying cause at saka yung severity ng symptoms. Maraming kaso po ng nephrotic syndrome, nawawala naman yon. Ibang kaso naman, kailangan ng treatment, medication tulad ng mga steroid, mga immune, no? Itong immunosuppressant. Maraming kaso po ng tulad ng kidney biopsy ay dahil na-determine mo ang cause ng nephrotic syndrome, kaya magbibigay sila ng guide treatment dyan. Maraming medication na ginagamit po dyan, tulad po na sabi ko, para matreat yung nephrotic syndrome, ay gumagamit nga sila ng yung steroid. Ito'y powerful anti-inflammatory para ma-reduce yung inflammation ng kidney mo at bumaba yung protein mo sa ihi mo. At saka yung immunosuppressant, ito'y drug, sinusuppress yung immune system, tumutulong para pagalingin ang nephrotic syndrome, sanhin ng autoimmune diseases. Binibigyan din kayo ng doktor ng diuretic para matanggal yung excess water sa katawan, nare-reduce yung pagmamanas. At meron ding blood pressure medication para makontrol ang high blood. At meron din pong complication ng nephrotic syndrome, pwedeng tumaas po yung cholesterol. Kaya kailangan pinapainom sila ng gamot na pampababa ng cholesterol. Kasi pagka meron ka nephrotic syndrome, tumatas yung cholesterol level. Ngayon may mga lifestyle changes, kasama po ang lifestyle changes, makakatulong sa nephrotic syndrome patient. Tulad po halimbawa, healthy diet, kasama po ng medication prescribed ng doktor, kailangan sundin mo yung healthy diet mo. Ibig sabihin, maraming prutas at gulay, importante limitahin yung salt at bawasan ng saturated and trans fat at makontrol yung cholesterol. I-maintain yung healthy weight. Being overweight or obese ay nagbibigay pasanin sa kidney. Kaya kung meron kang nephrotic syndrome, wag kang magpapataba. Kasi pag overweight ka, nagbibigay pasanin sa kidney. At kailan meron ka ring regular exercise, nag-i-improve ang blood pressure mo, bababa ang cholesterol level mo. Kaya importante talaga, lagi kang nakikipag-usap sa doktor mo
kung anong klaseng exercise ang nababagay sa'yo. Never, wag na wag kang maninigarilyo at mag-inom ng alak dahil ang sigarilyo at alak ay ito'y nakakasira sa kidney at nagiging worse ang nephrotic syndrome mo. At kailangan nakakatulog ka kasi yung tulog, naibabalik yung kalusugan mo. Madali kang gumaling. Ngayon, ang stress kasi nakakapagpalala din ito ng nephrotic syndrome, kaya kailangan matuto ka ng relaxation technique at saka dapat ay meron kang paglilibangan. Huwag ka masyadong na stress, yung anxiety, huwag kang magagalitin, mayayamutin, nakaka-damage ito ng kidney mo. Dapat i-monitor mo yung condition mo. Monitor mo yung timbang mo, yung blood pressure mo, yung ihi mo, at saka yung protein mo sa ihi, tsaka bula, babantayan mo yan. Meron tayong pong essential oil na crystal oil. Ito po ay concentrated plant extract. Nakaka-reduce ito ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation. Kapag gumagamit ka ng crystal oil, nare-reduce yung pain at saka inflammation tulad ng muscular pain, arthritis. May improve ang sleep quality, marirelieve yung headache mo. At nakakatulong para maklear ang congestion, may improve ang respiratory health mo. Kaya kailangan natural remedy ito sa mga shoulder pain, sa mga napaso, nauntog para hindi ka mabukulan. Maganda ito sa mga may kabag, sa mga bloated ang tiyan, masakit ang tiyan, may dysmenorrhea, nagsusuka, ihaplas mo lang sa tiyan at sikmura mo yan. Hindi ka rin kakagatin ng lamok, hindi ka rin mangangati kapag pinahira mo ng crystal oil. Pag sinisikmura ka, pahid mo lang yan. Available po yan sa Patnubay. Merong additional tips makakatulong sa nephrotic syndrome. Huwag kang kumain ng marami, konti-konti lang para ma-improve ang digestion mo. At kailangan, tanungin mo yung doktor mo kung ganong tubig ang dapat mong inumin. Kasi bawal sa'yo ang matuyuan ka. Kaya kailangan, importante talaga yung water sa'yo. Huwag kang iinom ng caffeinated drinks, maaring galing sa tea o coffee or soft drinks. Iwasan po yung alcohol, nakaka-dehydrate yan. Lalo nagiging worse ang nephrotic syndrome mo pag nag-iinom ka ng caffeinated drinks nang gagaling sa coffee or tea at soft drinks. Magsuot ka ng komportabling damit, iwasan mo yung tight clothing. Restricted ang circulation ng dugo mo yan. Pag nakaupo ka, itaas mo yung mga paa mo para wag kang magmanas, yung bukong-bukong at paa mo. Kung meron kang tanong tungkol sa nephrotic syndrome, kailangan kausapin mo mabuti yung doktor para mag-provide sa iyo ng tamang information paano mo ma-manage ang nephrotic syndrome mo sa bahay. Meron po tayong activated charcoal, ginagamit na to, daan-daang libong taon na ang nakakaraan sa kanyang medicinal properties. Maganda ito sa food poisoning, mga drug overdose, nagpiprevent ito ng hangover. Ito po ay very effective ito sa pag-reduce ng diarrhea, yung sukatae, ganon, nakakalis ng kabag, yung bloated. Nag-absorb ito ng gas at toxin sa bituka. Kung bad breath ka, sanhin ng bakterya, nag-absorb ito ng bakterya at toxin sa bibig, kaya nakakatulong sa bad breath. Kung kayo po interesado sa mga health products natin, i-chat nyo lang ako sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo kung ano yung items o health products na gusto nyong ipa-deliver. Cash on delivery po ito. Basta bigay nyo lang sa akin yung pangalan, address at cellphone number ninyo at kung ano yung order ninyo. I-deliver po ito sa inyo pagka po meron po tong shipping fee. I-charge sa inyo ang shipping fee. Ngayon, kung kayo po hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, hanapin niyo po yung YouTube channel ko, Rose Alfonso. Click niyo po yung subscribe, pati yung bell, para ma-update kayo sa aking mga health topics. Ganon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pakiclick lang po yung follow, like, and share. Ganon din sa aking Rear at sa aking YouTube channel, at sa aking pong TikTok. Pwede po kayo doon mag-follow, mag-like, at mag-share.
Inulit ko po, kung gusto nyo po magpa-deliver ng ating products, ibigay nyo lang po yung delivery sa inyong pangalan, address at contact number, pati yung barangay ng address niyo. Cash on delivery po ito, i-charge sa inyo ang shipping fee. Ngayon po ay dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. James chapter 3 verse 16. Sapagkat saan naghahari ang inggit, ay may makasariling hangarin, naghahari din ng kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Alam niyo po ba yung danger ng jealousy and selfish ambition? Sabi po ni James, ito po, it leads to disorder and evil. Ang jealousy, ito ay feeling of envy or resentment towards someone because of their profession or achievement o sa kanilang parang inggit ba? Kaya yung selfish ambition, ito yung desire mo na gusto mong ikaw muna ang mabe-benefit bago ibang tao. Kaya kapag selfish ka at mainggitero ka, ito po'y very harmful sa sarili mo at saka sa ibang tao. Kaya natututo kang magsinungaling, mag-cheat, at ganun din po magkaroon ka ng at nagiging dahilan po ito para manira ka ng kapwa at matuto kang maging marites. Ito isang harmful behavior pag ito ay ginagawa mo. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala at nubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.